Alright guys, Matt the Noodling Guitar Player nga ulit. Yun, second part ng video about modes. Ngayon, i-share ko naman yung medyo mas specific na part ng modes, which is yung mga formula, no? So, ang modes, may kanya-kanyang formula yan. Masasearch mo yan sa Google, and naka-number system yan. Hindi yan do, re, mi, fa, sol, lat. Ito, naka-number system yan. Bakit? Kasi nga, kagaya nga ng issue na yon na hindi na daw kasi do, re, mi pag nag-iba ng key. Kaya mabuti pa, number na lang. Okay? So, anyways, para hindi na maging issue, hindi na maging kalituhan yan or something, mag-number system na lang tayo. No? So, kahit pa anong maging perception nila, movable do, re, mi, or usog-usog lang daw, ang mahalaga na intindihan mo yung konsepto ng modes. No? Kung paano siya nagwo-work and bakit ganun ang nakalagay sa Google. Kasi hindi ka naman pwede mag-go against sa kung ano nakalagay sa Google eh. Mga naunang music teachers yan at saka mga musical professors and scientists na kagaya na nauna pa sa atin. So ang gagawin natin, kukunin natin lahat ng formula ng modes, no? Once again, yung mga una ko yung mga ideas or yung mga concepts na shinare ko dun sa unang video, i-apply din natin dito. Okay? So once again, recap lang, ang modes ay ginagamit para yung major, yung specific scala mo na ginagamit, which is commonly major scale, mag-conform dun sa chord progressions ng song na ginajamingan mo. Pero hindi necessarily na nag-iba ka na ng scala. Yun pa din yung scala mo, nag-iba lang siya ng mode. Kaya modes of the major scale, kasi nga major scale ang ginagamit mo, nag-iba lang siya ng mode. Okay? So yun siya, no? And kung ano yung, once again, kung ano yung note ng major scale mo, yun din ang magiging note ng iyong, yun din ang magiging key ng iyong modes. And yun na din and kung ano yung note na yun, ng major scale na yun, yun din yung specific chord na paggagamitan ng mode mo na yun. Okay? So, two birds in one shot. So, once again, kung key of C tayo, key of C, para din yan sa C na chord, and C, Ionian ka rin. And then D minor, D Dorian ka naman. And then E minor or E7, Phrygian ka naman. E Phrygian ka naman ngayon kasi nga E Phrygian. And then F, no? F Lydian kasi nga F ang chord, F ang note. So ang F Lydian sa key of C yan para sa chord na F, no? And then G, same concept pa rin. G major, G mixolydian ka naman yun. Okay? So, and so on and so forth. So, ngayon, gagamitin natin si Mr. Google. Ayan. Para maging mas accurate, guys. Gagamitin natin siya para i-explore yung mga bawat modes and kung ano yung formula ng bawat modes and bakit ganun siya. No? And guys, mapapansin nyo, pag nag-search na tayo sa Google ng mga formula ng modes, no? Mapapansin mo may mga flat and sharp siya, no? And i-explain ko muna kung bakit may flat and sharp, no? Bakit ba may flat and sharp yung mga formulas? Or hindi lang formula. Kahit sa music din may naririnig kayo mga sharp 9, flat 13, alam mo yun, yung mga flat 7, sharp 4, flat 3, no? Okay? So, unang-una sa lahat, bakit may mga ganun? Hindi lang for the sake na flat and sharp siya. Unang-una sa lahat, kaya tayo nagpa-flat or nagsha-sharp is to para magkaroon ng face or magkaroon ng face, mukha, magkaroon ng tunog. So it will convey something, a meaning. Is it a minor ba or a major? O yan ang unang-una sa lahat. And then pangalawa, secondary, which is related to dun sa modes. Bakit may mga flat and sharp yung formula ng modes? Kasi para hindi
masira yung integrity ng nodes na kung ano yung meron dun sa key na yun. No? So mamaya ipakikita ko 'yan pag nag-move along tayo sa modes, sa formula ng modes, bakit may flat and sharp. Ipakikita ko sa inyo kung ano yung science behind bakit may flats and sharps dun sa mga formula ng modes. And yun nga, kagaya na sinabi ko, kaya nagpa-flat and sharp para hindi mawala yung same notes na kung ano yung nandun sa skala na yun. Kasi nag-iiba ka lang naman ng mode eh. Hindi ka naman nag-iiba ng skala. So, pag nag-iba ka ng mode, hindi ibig sabihin nag-iba na yung notes na gagamitin mo. Hindi. Yun pa rin yung notes na gagamitin mo. Nag-iiba ka nga lang ng pwesto sa gitara. Kaya, para hindi maiba yung notes na gagamitin mo, kung kinakailangan ma-sharp ba siya or ma-flat, para same note pa rin ng scale na yon ang nandoon, kinakailangan gawin. So, kaya lumalabas, may mga flat and sharp tayo doon sa formula ng modes natin. And, syempre, at the same time, kaya may flat and sharp, nagko-convey din siya ng isang meaning. It can be a minor, a major, or augmented, or anything else. Basta magkaroon ng paibig sabihin na tunog. Okay? So, doon tayo sa So, yun ang reason behind, no? And which is ipakikita ko naman sa inyo. Ipakikita ko sa inyo pag nag-formula na tayo, pakikita ko kung bakit siya ganun. Kung bakit may flat and sharp, and doon yung marirealize na same note pa rin yung mga flats and sharps na yun. Same note pa rin within that scale. Hindi siya na iba. Okay? So, para hindi tayo masyado matakot dyan sa flat and sharp na yan, yun lang, gaya na sinabi ko, yun lang yun. Para ma-preserve niya yung notes na kung ano yung meron yung scale na yun. No? So, kung may makikita kang sharp 9 or flat 9, baka maaaring party yan ng isang skala na yun. Or baka naman siguro dissonance yan, which is ibang ibang topic naman na gusto kong i-share sa inyo later on. Mag-focus muna tayo sa modes. Okay? So, how to apply yung formula? Well, para hindi ka na masyado mahirapan, tingnan mo lang sa Google. Nasa Google na lahat ngayon, guys. Napakaswerte natin ngayon. Yung mga new breed na mga musicians ngayon, sobrang gagaling na. Kasi lahat ng resources nasa Google na. Easily searchable na. Hindi kagaya ng time namin noon na kailangan pa magrenta ng computer shop. para makapag-practice and makakuha ng mga resources, kailangan mo talagang bumili ng CD ng mga instructionals para at least maintindihan mo. Yan, kagaya nitong modes. Kailangan kong bumili ng Frank Gambale na videos para matutunan ko lang tong modes na sinishare ko ngayon sa inyo in a nutshell, no? Parang mas alam mo yun, mas concise, ika nga, hindi masyadong mahirap. So, and once again, no? Yun nga, gaya na sinasabi ko sa modes, gagaya na sinabi ko nung unang video, number system tayo kasi hindi nga po pwedeng do, re, mi, fa, sol, la, ti, do dahil may mga teachers na nagre-react na dyan. Hindi na daw kasi do pag nag-iba ng key. So, number system na lang para safe, no? Hindi tayo magdo-do, re, mi. Papalitan na natin yung do, re, mi into numbers. So, 1, do, re, 2, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, so on and so forth. No? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan ang major scale natin. Octave kasi ang 8. So, same lang din yung 1. Same lang din yan ng 1. So, yan na. So, lahat ng notes na yon, gagaya ng sinabi ko sa unang video, yan na rin yung magiging key ng mga modes natin. Okay? So, key of C muna tayo. Once again, pwede mo itong gawin sa iba't ibang key. Okay? Just a reminder. So, ituturo ko sa inyo, hindi naman ituturo, isi-share ko lang, no? Kung paano ginagamit or kinukuha ang formula ng bawat modes ng major scale. Unang-una sa lahat, number system, napakasimple lang. 8 numero lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ng major scale. Gawin mo lang siyang numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay? Simple lang, guys. 8 number lang. Okay? So, ngayon, punta tayo sa Google. Search natin ang unang mode. Ang unang mode, of course, common sense na lang yan. Unang note ng major scale mo. Anong note yun? C. Okay?
Ano bang formula ng ang unang mode is Ionian mode. At guys, ito pa guys. Kailangan mo lang kabisaduhin yung pagkakasunod-sunod ng mga modes. And once again, ang pagkakasunod-sunod, ito na siya. Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, ika-4. Ika-5, Mixolydian. Ika-6, Aeolian. Ika-7 na mode is Locrian and octave, Ionian. No? So, si 2 ba yan? O si, Juice yata yun. Okay. Ionian mode. Okay. Unang note is Ionian mode. Okay? Search natin ang formula sa Google. Okay. So, sinabi dyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Walang flats and sharps kasi nasa key of C tayo. Yan. Kaya yun ang kinagandahan sa key of C. Sa unang mode, walang flat and sharp. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 8, pares lang naman ng 1. So, hanggang 7 lang siya most of the time. So, yan lang. Yung major scale pala na yan, na mismo na kinukuha natin na Do, Re, Mi, no? Key of C, Again, pwede mo tong gawin sa iba't ibang key. So, uulitin ko na naman. Pwede mong gawin sa ibang key. Key of C muna tayo, guys. So, okay. So, yung major scale pala na kinukuha natin, yun na rin pala yung unang mode ng major scale, which is yung pinaka-basic mode, yung Ionian mode. Yung Do, Re, Mi. Simpleng Do, Re, Mi lang. So, ang formula pala niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yun lang. So, major scale na rin pala. Ionian mode na rin pala yun. Okay? So, next note, key of C pa rin. Next note is D. Okay? So, ang formula niyan, so, kagaya nga na sinabi ko, C Ionian, D Dorian, E Phrygian, 4th, F Lydian, no? Lydian, 5th is Mixolydian, 6 Aeolian, 7 Locrian, and then octave. So, next note is D. And second dyan, so Dorian yan. No? Kagaya nga na sinabi ko kanina, search natin Dorian mode formula. Alright. So sa unang mode, no, hindi tayo nag flat and sharp. So normally Do, Re, Mi lang din yun talaga. Pero this time, sa second mode, no, eto na. Kagaya nga na sinasabi ko, bakit may flat and sharp? Ito ipakikita ko sa inyo, guys, ha. Kasi sa second mode, meron na tayong flatted notes, no? Sa Dorian mode. Pero hindi ibig sabihin, nag-ibang skala na siya. Kagaya na sinasabi dun sa Google na Dorian scale formula, major scale pa rin yun, okay? Nag-iba lang ng modes, okay? So, para hindi tayo malito dyan, tignan mo muna natin, search muna natin sa Google yung formula, which is 1, 2, flat 3, 4, 5, 6, flat 7. So, paano ginagawa yan? Simple lang, magdo-Do, Re, Mi ka lang sa mismong key na yun. So, kunyari, D siya, no? Second note ito ng key of C, Gusto mo mag-Dorian dyan. Magdo-Do, Re, Mi ka muna. Tsaka mo i-flat yung mga notes. Okay? So, 1, 2, again, number system, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? So, unang-una sa lahat, hindi mo po pwedeng iiwan na ganun yun. Kaya kailangan mong mag-flat and sharp. Yan. Bakit siya may flatted 3 tsaka flatted 7? Kasi hindi ka pwedeng hindi porket second note na mag-Do, Re, Mi ka na lang doon, yun na. Kasi bakit? Ginawa mong D Ionian yan, which is ibang major scale na ng ibang key yan. So bakit may flat and sharp? Yan. Kagaya na sinasabi ko kanina, ito yun. Dito yung reason behind kung bakit may flat and sharp. Kasi para ma-maintain niya yung mga notes na kung ano yung nandun sa key na yun, which is C, kunyari key of C tayo, C, D, E, F, G, A, B, C, no? Ngayon, pag nag-D ka, kasi nga, yan na yung key ng iyong mode, pero gusto mo major scale in the key of C pa rin, kailangan mong mag-flat ng certain notes para yung notes ng major scale mo sa key of C hindi maiba. Pero, nag-iba ka ng mode. Nasa key of D Dorian ka. Mode lang yun, guys. O, tingnan nyo, guys. Kaya may flat and sharp. So, tingnan nyo kung paano siya nagwo-work, ha. So, 1, 2, flat 3. Kasi instead na 1, 2, 3, diba? Do, Re, Mi nga ng D, diba? So, 1, 2, 3. Normal na 3. Flinat mo siya.
Ayun o, nakita niyo yun guys? Nakita niyo yun, yung F na yun? Yung F na yan, tignan mo, kaya siya flinat. Kasi walang F sharp sa key of C. So, kaya kailangan mo siyang i-flat. Kasi ang goal kasi ng modes is para hindi maiba yung notes ng skala mo. Hindi. Para maiba lang yung mood. So, ibig sabihin, iniiba lang niya yung orientation ng iyong mga notes. Pero same notes pa rin ang ginamit mo. Kaya, pag nag-do re mi ka sa D, D-Dorian ka, kaya niya flinat yung 3. Ayun o. Kasi para yung note na yon which is F, nasa key of C pa rin. Ayun o. Ayan o. Oh, nasa key of C pa rin. O, diba F? O, so, 1, 2, flat 3. No, dito na lang natin para hindi tayo mahirapan. Dito na lang kasi parehas lang naman. And then, 4. And then 5. O, walang nag-iba dyan. Kasi ayan o, parehas yung note. Sino mo? See? See that? Parehas o. Ayan o. Ayan o, parehas. So, 1, 2, flat 3. Kasi nga, ito yun. 1, 2, 3, flat 3, 4, 5, 6. Walang nagbago kasi yung 6th note ng Dorian mode is, yan yung 7th note ng major scale mo in the key of C, which is B. O, tignan mo. And then, flat 7. Ayan. Bakit may flat 7? Same reason pa din. Kasi nga, pag nag-do re mi ka sa D, ng normal, walang flat and sharp, ayan siya oh. And wala namang ganyang note sa key of C na skala mo eh. Magdo-Dorian mode ka lang naman in the key of C. So, hindi mo papalitan yung skala mo, papalitan mo lang siya na, hindi mo papalitan yung notes mo, at hindi ka rin nagpalit ng skala, kaya kinakailangan mong i-flat. Yan. Kasi bakit? Pag flinat mo yung 7 dyan, ayun oh, octave siya oh, C note siya na nasa key of C, ayun oh. So, yun yung reason behind kung bakit may flat and sharp ang formula ng modes. Kasi, hindi para mag-iba ng skala, hindi. Hindi rin para mag-iba ng notes, hindi. Kundi para ma-preserve yung same notes na nandun sa key na yun. Tingnan nyo, 1, 2, 3, ayan o, yung 3 dito, parehas lang din sa F ng key of C. And then, flat 3 yan ha, 4, 5, 6, parehas na notes yan, di ba? Nasa key of C din yan. And then, 7 dito, flinat 7 mo kasi nga, yan yung magiging octave note ng C. O, di ba? O, di ba? Nag-end ka lang sa D. O, di ba? So, nangyari, same notes ang ginamit mo, nag-iba lang ng orientation. Kasi nga, nag-iba siya ng mood. Kasi bakit? Para pasok dun sa D, sa chord, na kung saan mo gagamitin siya. Alright, so ganun ang reason behind, no? So same concept lang din applies sa lahat ng mga modes na i-discuss natin ngayon. So, nasa Dorian na tayo, no? 1, 2, flat 3, 4, 5, 6, flat 7, and then octave. Okay? And then E. So, same concept pa rin ang lahat. Kung ano yung third note, no? Third degree kasi yan, Phrygian. And sa key of C, E ang Phrygian, okay? Kasi E ang note, 1, 2, 3, E. Okay? And, si Google na naman ulit, para hindi tayo mahirapan. No? Phrygian, okay? Tingnan natin. Phrygian mode. Phrygian mode formula, okay? So, dito, marami nang involved na flats and sharps. Okay? Flats lang pala. Marami na siyang flat. Kasi bakit? Naiba na yung pwesto ng naiba na yung scale shape nito sa gitara. Pero same note pa rin. Kaya maraming flinat at sharp ito kasi gusto niyang i-maintain yung same notes ng major scale pa rin. Hindi siya maiiba ng notes. Same pa rin. Tingnan natin. So, E Phrygian, di ba? Tingnan mo dito. So, same concept pa rin. Magdo-do re mi ka pa rin. So, 1, sa key of E muna, do re mi muna. Pero, syempre, kailangan mo mag-flat and sharp na notes para tama yung maging tama yung mode mo doon sa mismong key. No? So, yun. No? So, E muna tayo. Do re mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hindi pa Phrygian yan. Nag-do re mi ka lang muna para at least makuha mo lahat ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngayon, para makuha mo yung pinaka mode
kailangan mo mag-flat and sharp. Kasi nga, hindi pwedeng manatili, once again, hindi pwedeng manatili na ganun yan. Kasi nga, mag-iiba na ng, wala, yung mga notes dyan na mayroon sa E na yan, wala dun sa key of C na notes. Okay? So, kailangan mo mag-flat and sharp. Kaya, may flat and sharp na nakalagay sa formula. So, ano yung mga notes na ipa-flat natin? So, 1. Ito yung sa Phrygian ha. So, ang formula niya is 1, 2, flat 2. Kasi nga, ito yung 2, flat 2. And then 3, no? Instead na 3, flat 3. So, 1, 2, flat 3. Same lang naman. Ipat natin dito. 1, 2, flat 3, 4, 5. Normal yan. Wala kang ipa-flat dyan. And then 6. No? So, flat 6. So, okay. So, ganito siya. 1, flat 2, flat 3, 4, 5, flat 6. Yan, no? Flat 6. And then 7. So, 7. Ito yung 7, no? Ipa-flat mo rin. So, ang dami, no? 1, flat 2, flat 3, 4, 5, flat 6, no? And then flat 7. Oh, ang dami. Medyo mahirap pala maging si Malmsteen, guys. Pero, diba? Parang may ano yun may tunog. Okay. So, yun ang Phrygian, no? So, 1, flat 2, flat 3, 4, 5, flat 6, and then flat 7. O, diba? So, yung mga ginagamit sa Latin, Phrygian mode, no? Madalas yan na ginagamit sa mga neoclassical and then mga Latin music, no? Pero major scale pa din yan. Part pa din ng major scale yan, and then medyo part na din siya ng minor scale. Kasi may mga flat 3 na siya and flat 6. 'Di ba? Gaya nga na sinabi ko kanina, yung flat 3, yung mga flatted notes, hindi lang yan para ma-preserve yung integrity ng notes ng mismong skala na yun, kundi para din yan para mag-convey ng isang mood. Kaya nga modes or meaning. It can be a minor or a major. Okay? So, yan ang Phrygian mode, third mode ng major scale. So, pang-apat, which is yung Lydian mode. Okay, sorry, Lydian mode. 1, 2, 3, 4, Lydian. So, ano yung note na yan? Which is F. So, once again, yun pa din kung ano yung key ng chord mo. Kung ano yung note ng major scale mo, yun din ang magiging key ng mode mo, and then yun din ang magiging chord mo, and dun din yun para sa chord na yun gagamitin. So, kung F Lydian, edi para sa F na chord, para yan sa key of C. Okay? Okay, so Mr. Google ulit. Search natin. Phrygian mode. Ngayon, Lydian naman. Okay? Lydian mode formula. Okay. So, si Lydian mode is yung ika-apat na nota ng major scale. And so, ito naman, this time, may sharp naman siya. So, same concept pa rin. Nagsha-sharp tayo, nagpa-flat para ma-maintain mo nga yung notes ng major scale na yun. Hindi siya, same notes pa rin. Hindi siya mawala sa tono. So, same concept pa rin gagamitin natin. Hanapin natin yung note. So, F siya. Magdo-do, re, mi muna tayo sa F. No? 1, 2, 3. And then, hindi tayo mananatili doon kasi F major scale yun. Gusto natin mag F Lydian, which is key of C yan. So, kailangan natin mag flat and sharp para ma-preserve, ma-keep natin yung mga same notes na kung ano yung meron sa scale na yun. Okay? So, ito yung formula niya. 1, 2, 3, and then, usually 4 ito, ganyan Pero ngayon, may sharp 4 na tayo. Yan, isa-sharp natin. Kasi nga, yung note na yan, 7th note yan ng major scale na C, key of C. Okay? And then 5, 1, so 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? And then 5 the normal. No? So 6 and 7. So all in all, okay? So ganyan siya. And yun.
Same concept pa rin ng major scale ng same pa rin yung notes na ginagamit sa major scale and same formula, no? For lead yan para ma-maintain yung integrity ng mga notes natin. Kailangan natin mag-sharp 4. So, ito yung tunog ng lead dyan. So, nakita mo na yung kaibahan, no? So, yan ang tunog ng lead gen mode, which is ika-4 na mode. Alright? So, next mode is 1, 2, 3, 4, 5. Ikalimang nota, which is G. Okay? So, ang ikalimang nota is G. So, yan din ang magiging key ng mode natin, which is G. Ang ikalimang mode ng major scale is mixolydian. So, G mixolydian tayo. Okay? Once again, same concept pa rin. Kung may flat and sharp, para ma-maintain yung same notes ng scala mo, ng key ng scala mo, okay? So, mixolydian mode, Mr. Google, ayan na. Okay? Dati sa libro lang to nakikita, ngayon nasa Google na rin. Okay. Ang formula ng mixolydian mode is 1 of syempre, first step pa rin, magdo-do re mi ka pa rin. Tsaka ka magpa-flat ng notes, no? Para makuha mo ng accurate. So, mag-do re mi muna tayo sa G. Same concept pa rin. Gaya ng ginawa natin sa mga previous modes, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Key of G yan na do re mi ng G. Ng major scale ng G yan. Kaya kailangan mag-flat ng notes or mag-sharp ng notes, mag-alter ka para maging mixolydian siya in the key of C, which is G mixolydian yun. Okay? So, formula niya is 1, 2, 3, 4, 5. Straight up lang, no? 6. And then this time, may flat 7 siya. Ayan, no? So, ano ba to? F yan, no? Ng key of C. Ayan, no? Oh. So, kasi, pag hindi mo flinat yung 7, ayan, no? Oh, iba na siya. Walang ganyang note sa key of C. So, knowing this na napaka-reasonable ng flat and sharp notes ng formula ng modes. Kasi nga, para ma-maintain yung same notes ng kung ano yung dun sa key ng scala na yun, ng major scale na yun. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, flat 7. O, diba? Ayan, o, yung flat 7 na yan. Kala mo, mahirap lang intindihin, pero flat 7, same note lang din yan sa C. Ayan, o. So, yan ang formula ng mixolydian mode. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, flat 7, octave. O, diba? So, yun lang din siya, guys. So, mixolydian mode and then next mode. Okay? Mamaya pala guys, i-share ko sa inyo kung paano ina-apply itong or sa next video, i-share ko sa inyo kung paano ina-apply itong mga modes, no? Tapusin muna natin, mixolydian, and then next is 1, 2, 3, 4, 5, tapos na tayo. So, recap lang, no? Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, mixolydian, and then number 6 is yung Aeolian. Mr. Google ulit, Aeolian mode formula. Okay, ito na naman tayo. Basta minor mode. Medyo marami talagang flat eh. Kagaya nitong Aeolian mode, no? So, same concept pa rin. Kailangan nating mag-flat and mag-sharp ng notes para yung same notes ng key ng major scale mo, yung same notes ma-preserve, hindi mawala sa tono. Okay? Kaya kailangan mag-flat and sharp ng notes sa do re mi na yun. Okay? So, same concept pa rin, same principle pa rin ang i-apply natin. No? So, kung nasa Aeolian na tayo, no? So, bibilang ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, ika-6 na mode yan. And ika-6 na note yan ng major scale mo. So, ang ika-6 na note ngayon sa key of C is A. Ito na lang natin, shadow ng mababa doon. A, no? Same principle pa rin, magdo-do re mi ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wala mo ng flats and sharp para lang makuha mo yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na notes. And then, tsaka ka ngayon magpa-flat ng mga notes kasi nga, hindi mo po pwedeng
Major scale ng A yan, hindi yan major scale ng C. Okay? So, same principle din. Magpa-plot ka lang ng notes. So, 1. Ang formula ng ng Aeolian is 1, 2, flat 3. Kasi nga, 1, 2, 3. Flinat mo. 1, 2, 3. No? Ito siya, 4, 5, 6. No? Ito yung normal na 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No? Pa-flat mo siya. Flat 6. So, 1, 2, flat 3, 4, 5, flat 6. No? Which is, lipat na lang natin dito. 1, 2, flat 3, 4, 5, flat 6. And then, yung 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ipa-flat mo lang din siya. Kasi nga, ito yung normal na 7 ng A. Flat mo lang siya dito. So, 1, 2, flat 3, 4, 5, flat 6, flat 7, and then octave. So, yun na siya. No? Ginagamit ko rin ang Aeolian eh. Okay? Okay? So, yun siya, no, guys? So, meron na tayo lahat ng modes. Nadaanan na natin lahat. So, Ionian, Dorian, no? Phrygian, Lydian, Mixolydian, Aeolian, and then 7 is Locrian. So, which is B Locrian. Yan ang note yan eh. Which is B diminished, no? Etong mode na to, guys, it's a dark mode, no? Hindi siya masyadong ginagamit. But then again, ako, nagagamit ko rin siya. Usually, pag gumagamit ako ng chromaticism, no? Sorry. No, so. Yun, so yun yung usage ko no. Ipakikita ko sa inyo yung formula ng Aeolian mode. Ginagamit siya syempre pag may B diminish kang na-encounter sa key of C na kanta mo, pwede ka gumamit ng Locrian mode. Same concept lang din yan, no? So, Locrian mode formula, Mr. Google, na po. Natin. Ayan na. Ito talaga ang mode na napakaraming sharp. Kasi alanganing alanganing minor major ito no? So, magbilang tayo ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Aeolian, and then Locrian. Pinaka 7, which is sa key of C, B. B siya. B ang note niya. So, once again, same principle pa rin. Magdo-do-re-mi muna tayo sa B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walang flats and sharps. Tsaka tayo magpa-flat and sharp pag nalocate na natin lahat ng notes. Ayan. Okay? So, mode niya is, ang formula niya is ganito. 1, 2, so 1, flat 2, flat 3, 4, flat 5, no? So, flat 5, 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, flat 2, ulit 1, flat 2, flat 3, 4, flat 5, kasi nga ito yung 5, no? Flat lang natin dito, 5, and then 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, flat 6, no? So, ganito siya. 1, flat 2, flat 3, 4, flat 5, flat 6, and then flat 7. So, napaka-dark, no? So, yun, no? Yun ang Locrian mode. And then, syempre, 8, Ionian mode. So, yun. So, guys, medyo mahaba tong video na to, no? Pero yun lang lahat ng modes, no? Kung gusto nyo balikan sa Google, i-check nyo yung formula doon.
But then again, yung konsepto nga ng pagkuha ng formula ng modes, ganun lang din. Magdo-do re mi lang kayo and i-flat nyo lang lahat ng mga notes na kagaya ng sinasabi sa formula. And makukuha nyo na kung ano siya. So, para saan ginagamit ito? Once again, gaya nga na shinare ko doon sa unang part ng video, ginagamit ito kung may chords sa kanta, no? Na paggagamitan nito. So, kunwari, may chords ng kanta mo, C, and then F, and then G, no? So, pakikita ko sa inyo guys ha. Magpe-phrase loop tayo ng konti, no? So, kunyari, ito. Okay? Okay? So, yan, phrase loop, no? Kunyari, yan yung song na jajamingan mo. Key of C yan. No? So, ang chords is C, A minor, and then F, and G. So, alam mo na kaagad kasi nakuha mo na yung do, re, mi. So, hindi mo naman po pwedeng ganun ka lang palagi. So, kailangan mo sumunod sa chord changes. So, yung major scale mo, iibahin mo ng modes. Yan. So, kung ano yung chord na meron ng kanta mo, yun din na magiging mode mo dyan. So, ano mga chords dyan? C, C, so C Ionian ka na kagad. And then, pag nag-A minor, A Aeolian ka na kagad dyan. Kasi nga, A minor, ika-anim na chord ng C. F, ika-apat na chord, lead dyan. So, G, mixolydian. So, ito na yung modes natin, no? C Ionian, Aeolian, and then F Lydian, Mixolydian, Ionian, Aeolian, F Lydian, G Mixolydian. Sorry, hindi ko nahabol. Kailangan mo rin ng timing dito eh. F Lydian, Mixolydian. So C Ionian, A Aeolian, F Lydian, Mixolydian, G Mixolydian, and then C Ionian ulit. No? So, pag nasanay ka na dyan, matututunan mo ring masundan yung chord changes pag bumibilis ka na. So, lalo na pag yung major scale mo, na-expand mo na sa buong fretboard. So, yun na siya. Plus, chromatic notes, which is isi-share ko lang din later on sa mga next video. So, at saka yung mga modal interchanges, kasi hindi lang naman porket C ka, C Ionian ka na dapat. Maaari ka pang gumamit ng ibang modes. Pwede mong i-interchange yung mga key ng modes. Kagaya nito. C Ionian sa A minor, diba? Lydian. And then pag dumating ka na sa point na gusto mong mag-Mixolydian ka sa C. Oh, sorry. Diba? So, ginamit ko yung Mixolydian sa lahat ng chords, no? So, modal interchange yun. So, later on, isi-share ko yan. Pero mahalaga,
matutunan muna natin kunin yung tamang paggamit ng modes sa tamang chord and tamang key. And then later on, tsaka tayo magkakaroon ng interchanges, modal interchange. So, yun lang guys, no? Hopefully nakatulong ito and rock on!